zero muna tayo. At yun po, sinunod po natin to the letter. Kaya po, wala pong locally funded flood control project dito sa bagong isinumiting budget ng DPWH na nagkakahalagang 625.7 billion pesos. Galit na galit si Presidente dun sa mga kalokohan, mga kagaguhan ng mga nakaraan. Ibig sabihin, the people will suffer. Ay unfair naman po yun. Pero dahil kila Congressman Saldico na inuna yung mga kalokohan, 1.47 trillion in diversion, in insertion. Let me first say that the resubmitted budget of the DPWH, next slide please, is close to 30%, to be exact, 28.9% lower than the originally submitted 881 billion peso budget. It is now 625.7 billion. That is 255 billion approximately lower than the originally proposed budget. This 30% increase has never happened in the past. And I have been informed that this is the lowest budget of the DPWH since 2020. Representative Edgar Erice for his interpellation. Thank you, Madam Chair. Good morning to Secretary Vince Dizon and the DPWH family. Alam ko po na si Secretary Dizon ay very capable. Pero alam ko rin po na napakamahirap nung sitwasyon nyo ngayon. Especially with the 255 billion cut sa inyong budget. I do understand where the President is coming. Galit siya, naiiyak pa nga siya. Subalit ang aking pangamba, kung mangyayari po, babawasan natin, aalisin natin yung pondo ng flood control, yung mga matitinong flood control na matagal nang hinintay ng mga kababayan natin, matitinong flood control na matagal nang pinagplanuhan ng Department of Public Works, ay unfair naman po yun. Yun po matagal naghihintay. Pero dahil kila Congressman Saldico na inuna yung mga kalokohan, pinabayaan din naman ng Executive Department. 3 years, 2023, 2024, 2025, 1.47 trillion in diversion, in insertion, pinabayaan din ng Executive. Tapos ang maghihirap ngayon, yung mga kababayan nating babahain sa susunod na taon. At ang solusyon, itutuloy yung mga nakaraan. Yung mga nakaraan palpak, dun sa aking distrito, lahat palpak. Yung matitinong proyekto, wala. Ngayon, itutuloy yung palpak. Pagkatapos, hihinto yung matitino. I do understand where the President is coming, but there must be also some sense of reason in providing funds for these flood control projects. Alam niyo po, dami nagte-text sa akin, Kong Egay, ayusin niyo naman yung baha dito sa aming lugar. Kong Egay, ayusin niyo naman yung problema namin dito hanggang leeg, lampas nao na yung baha. Punong-puno ng basura, burak yung aming mga creeks. Ano po isasagot natin? Sabihin natin, ayaw ni Presidente yan, kaya magtiis muna tayo ng 1 taon. Muli, nabahain. Dahil galit na galit si Presidente dun sa mga kalokohan, mga kagaguhan ng mga nakaraan. Ibig sabihin, the people will suffer from the shenanigans of the previous Congress. We should consider this. I know that the Secretary is not the
policymaker, but maybe he can also admonish the president that there are some real projects that will benefit our people. Mr. Secretary, Madam Chair, next year, pagbaha, walang mangyayari, gagrabe pa. Kung hindi lalo na dito sa Metro Manila. Pag dumabi ang baha, nahihirapan yung mga tao, anong gagawin natin? Magagalit tayo uli? Iiyak tayo uli? Madam Chair, Mr. Secretary, in my district, there are several Diskaya projects. I found out, nag-research po ako, sponsor nung nakaraang kinatawan ng aking distrito, 5%, 25%, 45% completed. Iniwanan na po lahat ng mga subcontractors. Nakatiwangwang, mahihirapan po yung aking mga kababayan. Ano po ang gagawin natin dito? Iniwanan na. At hindi naman natin sila maobligan, yung mga subcontractors, sapagkat wala nang lisensya na gagamitin. Pinahiram sa kanilang lisensya ng Diskaya. Marami pong problema. Kaya po kinakailangan, bago tayo magdesisyon, ay pakaisipin natin. Thank you, Madam Chair, Mr. Secretary. Madam Chair, may I? Please go ahead. Madam Chair, may I? Thank you po, Madam Chair, for the inputs of the Honorable Representative from Caloocan. Unang-una po, naiintindihan ko po yung pinanggagalingan ng ating kaibigang si Kong Egay Erice. Pero siguro po, para lang po ma-articulate ko din po ang pinanggagalingan naman ng ating Pangulo. Ang sinasabi lang po ng ating Pangulo dito, siguro po dapat, pause muna tayo sa DPWH. No, dahil nga po sa laki ng problemang dinatnan natin dito ngayon. At sa napakabigat na utos po ng Pangulo na linisin ang ahensya from within. No, tingin ko po, I can see the wisdom of our President. Hindi naman po ibig sabihin nun ay wala ng flood control. Unang-una po, para po sa Metro Manila, meron naman pong budget din po ang MMDA para sa flood control. So hindi naman po totoo na zero. At again, meron din pong budget ang foreign assisted projects natin tulad po ng mga flood control natin sa bandang Marikina area, Pasig Marikina area. Tuloy naman po yon. Pero dito po kasi sa locally funded, dahil po sa extent ng nakita ng ating Pangulo, tingin ko po ang pinanggagalingan niya, dapat, teka, wag muna. At sa 2027 budget, ang utos na rin po ng ating Pangulo, gawin na natin ito ng tama. Halimbawa po, marami po sa mga in-inspeksyon mismo ng ating Pangulo ng mga flood control projects. At hindi siya magtataka kung ito din ang makikita natin sa iba pang mga flood control projects sa ibang bansa. Ni plano po, wala. Wala pong engineering. Kahapon lang po, ako po yung nasa La Union. Kasama ko po si Mayor Benji Magalong. Ang una ko pong hiningi, pwede bang patingin ng plano? Wala pong maibigay sa akin. Ang kontraktor, wala din pong maibigay sa akin ang mga taga-DPWH mismo. Sabi ko nga po, kung maliit nga na bahay po, kailangan ng plano. Paano pa yung flood control na worth hundreds of millions? So ang sabi ho ng Pangulo, kailangan ayusin na muna natin ito. At ang magiging proposal po ng ating Pangulo moving forward, lalo na po sa susunod na taon, kapag nagsimula na naman tayo ng ating budget process, dapat po manggaling na po talaga sa ibaba ang plano. Mula po sa ating local development councils, papunta sa provincial development council, papunta sa regional development councils. Hindi po yun nangyayari ngayon. Hindi po yun ang nangyayari. Nung ako po'y nasa Mindoro,
Sabi po ni Governor Dolor, hindi po niya alam na mayroong gagawing flood control project doon. Sabi nga ho niya, ni building permit, hindi nga daw po kumuha yung kontratista ng flood control na yon. So wala pong plano. Hindi po nakaakma sa plano ng probinsya yung flood control na yon. Siya po ay lumabas na lang po para pong kabuti. Yun po ang description ni Governor Dolor doon sa flood control sa Mindoro. So tingin ko po, yun po ang pinanggagalingan ng Pangulo. Reset po tayo. Yun po ang kanyang rekomendasyon. At sa 2027 budget po, gawin na po natin ang tama. Magsimula po ang pagpaplano sa local, papunta sa provincial, sa regional, at itama po natin yung obviously hindi po tamang sistema na nangyari nitong mga ilang taon nang lumipas dito, hindi lamang sa flood control, kundi sa iba pang mga proyekto ng DPWH. Madam Chair, just a short rejoinder. Alam niyo po, yung MMDA po, walang absorptive capacity. Pangalawa, 4 billion lang po ang budget nila. At ang dredging po binigay nila natin sa DPWH, wala pong programa ang DPWH sa dredging. Alam niyo po, dito sa Metro Manila, hindi namin problema yung mga river basin dahil meron naman po kayong mga foreign assisted project. Ang problema namin dito yung 260 plus na mga waterways, mga natural waterways na punong-puno ng silt at basura. Ang ibig ko pong sabihin, ano ang gagawin ng gobyerno natin ngayon? Papabayaan ba natin na isang taon muli na hindi magagalaw itong mga natural waterways na ito? Kaya po, yan po yung malaking hamon sa DPWH. Yung mga natural waterways. Maybe, I don't think that you can oblige the MMDA na sila yung gumawa nito dahil wala silang absorptive capacity at wala rin silang pondo. Salamat po. Thank you. Please reply. Madam Chair, may I? Madam Chair, tama po si Congressman Erice po. No? In fact, in-inform lang po ako ng ating team na para po sa dredging at desilting, pwede pong gamitin ang operational expenditure budget ng DPWH. Admin. So, pwede po natin gamitin ito at nakikita ko po ang importance po talaga nito. In fact, si Mr. Ramon Ang po mismo, siya nagsabi nga, siya nagagastos eh. No, kasi importante po ang pag-dredge, ang paglilinis ng ating mga estero, ng ating mga rivers, lagong-lalo na sa ating mga magagaking syudad tulad ng Metro Manila. So, meron po tayong pondo kung, Madam Chair, sana na lang po, wag na pong nating bawasan para magamit po natin yon in coordination with our local government counterparts para po malinis natin itong mga estero natin. Pati daw po yung mga pagdidemolish ng mga illegal structures sa ating mga estero, pwede daw pong gamitin ito para doon. We can just request from your office. Opo, pwede po. Thank you. Pwede po, Madam Chair. Thank you very much, Representative Erice. Before we move to the next interpellator, may tanong lang po yung ating mga kasamahan. Just to confirm po from the department, apart from the flood control, did you also remove from the proposed budget drainages? Kasi marami pong mga natanggal din po na drainage canals na locally funded. Pagka po kaparte siya ng mga road projects, no? Yung mga 001 projects natin, nandun pa rin po ang drainage component nung mga road projects na yon. But how about those na stand-alone po as a drainage project, even though it's along the main thoroughfares? Kapag OO2 po siya, meaning flood control po siya at drainage lang o flood control, kasama po siya sa mga natanggal dun sa 252.5 billion flood control, locally funded flood control. How about under CPAG and under the local convergence? Because I believe those were all taken out as well. Kasama din po. Tinanggal din Tinanggal po. din po. So lahat po ng drainage na nasa OO2 at nasa CPAG ay tinanggal po. Opo, ito po, no, I will break it down po, Madam Chair, for clarity. Ito po ang mga tinanggal dun sa original NEP submission.
These are all under Code 002. Flood Management Program, 235 billion. CPAG, Flood Mitigation Structures, 9.4 billion. And BIP, Flood Mitigation Structures, 8 billion, for a total of 252.5 billion. Just to confirm, Sec, seawalls were also taken out. Kasama din po sa 002 yon, Madam Chair, I've been informed. So natanggal din po yan. Okay. Thank you, Sec Vin. Siguro, tignan lang po natin yung local drainage, especially under CPAG. Kasi yung iba po, in the absence of the overall, pag nasa main river basins, yung iba po kasi doon na talaga sa mga kabahayan, doon talaga pinakabumabaha. But at least po we have the confirmation of DPWH. Yun po kasi yung nakita namin, hindi lang locally funded flood control, but even the seawalls, even the drainages were all taken out from the proposal of DPWH. Thank you, Sec Vince. Thank you for the Yes. confirmation. Madam Chair, I was just given additional information. Basta po, pati po yung clearing ng drainage, yun po ay pwede din po nating kuhanin ang gastos doon from the operating expense budget ng DPWH.